A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, if you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth, for you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ your life appears, then you too will appear with him in glory. Put to death then the parts of you that are earthly: immorality, impurity, passion, evil desire, and the greed that is idolatry. Stop lying to one another, since you have taken off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed for knowledge in the image of its Creator. Here there is not Greek and Jew, circumcision and uncircumcision, barbarian, Scythian, slave, free. But Christ is all and in all. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods. And I shall say to myself, now, as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry." But God said to him, "You fool, this night your life will be demanded of you. And the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.
Ano ba ang tunay na mahalaga? What is truly essential? What is truly valuable? Ito po ang katanungan na magandang maging gabay natin sa ating pagninilay mula sa mga pagbasa na ating narinig ngayong araw na ito. Ano ba ang tunay na mahalaga? Bakit po nabanggit ko ang tanong na ito? Dahil sa Ebanghelyo, nakababasa pa lamang, may isang mayaman. Totoo niyan ay lumapit kay Jesus. Ang sabi, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." Ay mayaman ito, may mga mamanahin. Tulungan niyo nga po akong makuha ko ang aking kabahagi sa aking kapatid. And the Lord Jesus said, "Friend, who appointed me as your judge and arbiter?" Parang kung tutuusin, pwedeng sabihin ng Panginoon ay, sasali niyo pa ako sa inyong awayan na yan, tungkol sa inyong kayamanan. Tamatamangan na nga kayo. And he told a parable. Hindi para dun lang sa tao at hindi para sa mga alagad na kasama niya, para sa ating lahat itong talinhaga na ito. Para masagot natin, ano ba ang tunay na mahalaga? What is truly essential? Ano yung parable na kanyang sinabi? Sinabi ng Panginoong Hesus, may isang tao na mayaman, malapad ang lupain, nung tag-anihan na, ang daming harvest. Ano pa? Kulang ang bodega, kulang ang barn, o paglalagyan ng lahat niyang ani. At ano sabi niya? What shall I do? I do not have space to store my harvest. I shall tear down my barns and build larger ones. Gigibain ko yung maliit na bodega, gagawa ko ng malaking malaki at para magkasya ang lahat. At doon ko ilalagay lahat. At pagka nakalagay na, nasabihin ko sa sarili ko, now, you have so many good things stored for many years. Ang dami mo nang nakaimbak. Kabuhayan, nakayamanan. At sasabihin niya sa kanyang sarili, rest, eat, drink, be merry. Magpahinga ka, kumain, uminom, magsaya. Bakit? May yaman. Ang daming kabuhayan. Pero, ang sabi ng Diyos, God said to him, "You fool." Sa Tagalog po na gospel, hangal. O siguro sa mas brutal pang Tagalog gago. Sorry for that word, pero to emphasize, hangal. You fool, dito sa English version. Bakit hangal? This night, your life will be demanded of you. Mamamatay ka na ngayong gabing ito. Tapos ka na. Tapos na ang boxing. Tapos ka na. Mamamatay ka na ngayong gabing ito. Saan mapapunta lahat yung iyong inipon na yan? Saan?
Wala. Kaya ang sabi sa huli ng Ebanghelyo, thus, it will be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God. So ano talaga ang tunay na mahalaga? What is truly essential? Ang tunay na mahalaga talaga ay ang Diyos. Ang Diyos. Bakit? Ang buhay natin ay hiram. This is a borrowed life. Sino nagpahiram? Ang Diyos. Ang bawat hininga natin, bawat sandali ng paghinga natin, biyaya ng Diyos. Ang bawat gising natin sa umaga, biyaya ng Diyos. Kaya may expression pa nga na, every gising is a blessing. Totoo. At dahil sa ang buhay natin ay hiram, pansamantala lamang tayo sa mundong ito, ang tunay na mahalaga ay siya, ang Diyos. Ang Diyos, ang tunay nating yaman. Walang pwedeng magsabing tao na pag ako'y may 10 milyon o 20 milyon, ako na ang pinaka masayang tao sa balat ng lupa. Wrong. Bakit? Kung wala naman sa iyo ang Diyos, kung ikaw na may malayo sa Diyos, sa isang iglap, pwedeng mawala ang anumang iyong inipon. Kita natin ito mismo sa buhay natin, sa pag-ikot ng mundo. Kita natin ito. Last year, sa States, forest fire talaga sa kahit mga bahay ng mga artista, kahit mga pinakamamahaling mga sports car, lalos, ubos. Walang natira. Lalayo pa tayo. Nakakaranas palagi tayo ng bagyo sa ating bansa. Alam naman natin, kapag nandiyan ang bagyo, pwedeng mawala ang ating kabuhayan. Ang bukirin, asang-asa ka, aanihin na, wala. Miss Gates, 100,000 ang value for harvest, wala. At kung ano pa man na pwedeng mawala. Kaya, mahalagang may palaala natin sa ating mga sarili, lahat ay lilipas, kapit tayo sa hindi lilipas, ang Diyos. Siya ang tunay nating yaman. Siya ang tunay nating yaman. Sa ikalawang pagbasa, ang sabi dito, brothers and sisters, from the letter of St. Paul to the Colossians, if you were raised with Christ, seek what is above. Seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. Sa Tagalog, pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa takalan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa.
Kaya sa araw-araw nating buhay, mga pagdidesisyon, pakikipag-ugnay sa isa't isa, magandang tahimik tinatanong natin ang ating sarili, ito ba'y makakapagdala sa akin sa langit? Ito ba ay makakatulong sa akin para ako'y mapalapit sa Diyos? Kung hindi, kumawang ka na. Hindi totoo, hindi tunay na mahalaga. Not essential. Hindi ko sinasabi na huwag na maghanap buhay. Hindi ko sinasabi na masama ang may pera. Hindi po ganon. Mahalaga at gusto ng Diyos, may marangal tayong buhay, disenteng buhay, maayos na pamilya. Hindi tayo nagugutom. May mga nagagamit tayo sa ating mga pangailangan. Ang masama ay yung pagkagahaman, greed sa Ingles. Greed. Yun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Nung sabihin nung tao, teacher, tell my brother to share my inheritance. At sabi, friend, who appoint me as your judge and arbitrator? Then he said to the crowd, take care to guard against all greed. Bantayan ninyo inyong sarili sa mga kasakiman. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Pwedeng tayo, simple lang ang buhay. Paya. Pero payapa ang kalooban, masaya. Walang kagalit, walang kaaway. Kaysa ron sa milyonaryo tayo, pero asama ng ating ugali. Dami nating kagalit. Dami nating kaaway. Bakit? Ang damot natin. Wala tayong pakialam sa nangangailangan. Lahat pakabig. Lahat. To the last centavo. Every day. Walang palabas. Pag may humingi, sasabihin pa, at sino ka naman? Bakit? May patago ka? Ang damot. Tatandaan palagi natin, ang Diyos, ang tunay na mahalaga. Ang Diyos, ang tunay nating yaman. Sa tanong na, ano ba ang tunay na mahalaga? What is truly essential? Siya. Siya talaga ang tunay na mahalaga. Kaya, napakaganda po na sa mga palaalang ito ng mga pagbasa, pati sa unang pagbasa mula sa aklat na Ecclesiastes, the book of Kohelet, vanity of vanities, walang kabuluhan ang mga bagay dito sa mundo. Ang tunay na mahalaga, ang Diyos. Tapusin ko po ang ating pagninilay sa tanong na, ano ba ang tunay na mahalaga? What is truly essential? What is truly valuable? Sa isang kwento, noon pong si Alexander the Great ay papanaw na, may dalawa siyang instruction. Ano ang kanyang instruction? Pag namatay siya, ang magbubuhat ng kanyang kabaong ay mga doktor. Mga doktor. At pag namatay siya, nakalabas ang kanyang dalawang kamay. Siguro gagawa ng kabaong na nakalabas ang kanyang dalawang kamay. Bakit? Para turuan ng lahat na makakakita sa kanyang libing. Turuan ng bawat isa.
Ano man ang dami ng yaman, ano man ang gagaling ng mga pwedeng gumamot sa tao pag nagkasakit, patay din. Kahit pamilyon-milyon ang iyong pera, pag oras mo na, tapos ka na. Sadyang may hangganan ang ating buhay. Kaya pala pinapapagbuhat niya mga doktor para palaala na kahit anong galing ng mga doktor, hindi nila kayang pigilan ang kamatayan kapag talagang oras na tinawag tayo ng Diyos. Bakit? Sadyang ang buhay natin ay hiram. Sino nagpahiram? Ang Diyos. This is a borrowed life. Temporal life ang buhay na ito. Eh bakit nakalabas ang kamay? Para ipakita sa lahat, wala siyang dala. Wala siyang dala. Tayong lahat, pag namatay, wala tayong dala. Dumating tayo sa mundong ito, isinilang tayo ng ating magulang, ng ating ina, wala tayong dala. Gubot-hubad tayo nung tayo baby, na lumabas tayo sa mundong ito. Wala. Binabalita na ba kayong bata na pinanganak na may tangang 5,000? Wala tayong dala. Aalis din tayo, walang dala. Kaya kung ganito ang katotohanan tungkol sa ating buhay, ano ba ang tunay na mahalaga? O sino ang tunay na mahalaga? Ang Diyos. Siya ang tunay na mahalaga. Sisiguraduhin natin, araw-araw, priority natin siya. Priority. Oo, may hanap buhay ka, may mga pagkakaabalahan, huwag makakalimot sa Diyos. Siya ang priority. At siya ang nagpahiram ng ating buhay, sa Kanya rin tayo babalik. At ang ganda ng pangako niya, hindi tayo basta aalis sa mundong ito, tayo itatawid niya tayo saan? Sa buhay na walang hanggan. Kaya, ang sabi sa ikalawang pagbasa, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. Think of what is above, not of what is on earth. Ito ay mahalagang palaala sa atin sa paglalakbay natin sa landas ng buhay. Diyos ang tunay na mahalaga. Araw-araw, pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman.